Hello po mga kabayan, ito po muli sa Atty. Roy Luong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program niyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic no, sa usaping ito ay may kinalaman sa usaping tinatawag nating public or legal easement, or it could also fall under the provisions of the revised penal code, yung tinatawag nating coercion or light coercion, no? Na kung saan ay base dito sa nakasumulat po sa atin, pinagbabawalan din daw sila ng may-ari ng lupa na dumaan doon sa within the easement area, papunta po doon sa kalsada. It so happen na yun daw ang nagbabawal sa kanila, yun po ay yung mayor po sa kanilang bayan. Okay, so yan po ang bibigyan natin ng daan no, sa usaping ito. Pero bago po nun, kung kayo po ay baguhan pa lang sa ating channel at dito sa YouTube at doon sa Facebook, at kung hindi pa kayo napag-subscribe or follow, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isang click lang po, isang subscribe, share, and like po, no? Buttons po natin, pag-click, and of course, yung notification bell upang sa ganun pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Okay? So, okay, let's now proceed dito po sa ating discussion no, sa episode na ito. Allow me to read no, yung kanyang sulat sa atin. Sabi niya, Attorney, magandang gabi po. May tanong lang po ako sa inyo. Kasi po may lupa kami sa tabing ilog sa bandang dulo. Tapos yung lupa ay sa may bukana. Bago po sa lupa po namin ay dadaan namin po papuntang kalsada. Yun po nung sa tabing ilog. Agricultural land nga po yung lupa po namin. Ang ginawa po ng may-ari ng lupa sa unahan ay binakuran ng barbed wire. Sagad po hanggang tabing ilog. So di po kami makadaan. Pero tinanggal po namin. Nakalipas po ilang buwan, binakuran uli. Inalis po uli namin. Tapos ngayon po, ang ginawa, tinambakan naman po ng lupa yung daanan. Di po talaga makadaan. Alam ko po bawal yun. Ang problema po, mayor ang may-ari ng lupa at gustong mabili lupa namin. Dahil po lahat ng halos ng lupa ay doon ay sa kanya na, 22 hectares. Saan po pala kami pwedeng magreklamo? Sana po matulungan po ninyo kami. You know, it's very sad, no, na yun nga sinasabi natin, yung public officials po natin, no, sa halip na maglingkod, ay ang inatubag ay para sa kanilang kapakanan ni interest. Kaya po ang bayan natin po sa halip na pasulong, tayo paurong, no, because di ko naman nila lahat. Dami po kasi public officials na ang kanilang motibo kaya naging public official yan ay hindi para maglingkod bayan, kung hindi isulong po yung kanilang public interest, ay yung kanilang private interest. Okay? Well, bilang mayor, okay? Isang may tuturing na public officer at tungkulin niya na ipatupad ang batas. Yung ginawa po niya, labag po sa batas po yan. Okay? Kasi una, sabi nga natin, di ba? Pag kahit na may lupa po tayo na ito po ay nasa tabing ilog, kahit na ang titulo po natin, ang boundary ninyo ay hanggang doon sa pangpang ng ilog o riverbank, aba, subject po yan sa legal or public easement. Ano bang ibig sabihin nito? Sa loob po ng 3 meters, no? Sa width ng 3 meters mula sa pangpang, no? Ang 3 meters wide, ay pinagbabawal po ang pagtayo po dito ng anumang istruktura, pagbakod po nito, no? Kasi po, ang riverbanks, no, okay, ayon sa Article 638 ng ating Civil Code, no, ay kahit na yan ay kasama sa private ownership, ay subject po yan sa tinatawag nating 3 meters easement, no, along the margins. The easement for public use in the general interest of navigation, floatage, fishing, and salvage para po sa maintenance po ng ilog. So in other words, bawal po na maglagay po dito ng anumang istruktura na at maging eksklusibong gamitin ito ng sino man tao. Katulad ng sinasabi mong mayor na tinambakan na tuloy
wala na tuloy madaanan. Wala na, in short, na walang saysay yung tinatawag batas na legal or public easement. So in this case, no, ay pwede po kayong mag-file ng reklamo sa ombudsman. Okay? At well, kahit na mayor po yan, ang batas po natin, kung talagang susundin po yan, ay hindi naman sinisino kung ikaw ay mayor o ano bang klaseng public official ka. Kasi dapat pantay-pantay ang batas po natin. Okay? In fact, yung ginawa po sa inyo ng mayor, bukod sa violation po yan ng Article 638 ng ating Civil Code as amended, ay may tuturing din po yan na isang coercion. So it could be a light coercion, no? It could be a malicious mischief, no? Or unjust vexation. Unjust vexation ko ang purpose lang ay para kayo ay bothered kayo, no? It could be unjust vexation. On top of that, pwede din po kayo mag-file ng complaint, no? Sa ombudsman, no? For dereliction of duty kasi tsaka graft and corruption, no? That could also be actionable under Republic Act 3019 or the Anti-Corruption Corrupt Practices Act, no? So you could get in touch with the with the ombudsman. Ang problema lang po kasi sa atin minsan kaya po nagiging involved din po ang mga public officials po natin kasi ginagamit po ang kanilang yung poder po nila, ang batas para po i-weaponize, no? Upang sa ganun lalong sa maaring kasuhan o takutin yung mga tao kaya tuloy ayaw nang magreklamo, hindi na lang basta iimik. And that is very sad because hindi lang po nangyayari, hindi po isolated yan, no? Marami na po mga insidente na ganyan na kung saan ay ginagamit po, no, ng 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 mga public officials yung kanilang posisyon upang sa ganun ay isulong yung kanilang private interest po nila. So wag po kayong mawalan ng pag-asa, wag po yung matitinag, wag kayong matatakot. At kayo nasa tama. So you could ask your lawyer to give you assistance upang makapag-file po kayo ng complaint sa ombudsman, no? Laban sa nasabing mayor. Ngayon, kung wala po kayong kakayahan na magbayad po ng private lawyer, you can approach, no? Pinakamalapit na office po ng Public Attorney's Office, yung PAO, no? For legal assistance kung hindi po kayo, kung qualified po kayo at wala po kayong kakayahan na kung mag-hire po ng private lawyers. Or, maaari din kayong pumunta sa pinakamalapit na chapter, no, office ng Integrated Bar of the Philippines sa inyong bayan. Ang IBP po, no, meron pong mga chapters po yan all over the country. Pwede kayong pumunta ron, mag-inquire po kayo, and perhaps you could be eligible na makapag-avail po ng Legal Aid Public Service Program ng IBP na kung qualified po kayo, na wala po kayong babayaran, no? So, i-check lang po ninyo, no, sa nasabing office, yung Public Attorney's Office o yung PAO o kaya sa chapter po ng IBP sa inyong lugar, no, na upang makapag-avail po kayo ng Legal Aid Public Service Program ng IBP. Okay? So I hope na bigyan natin ng katugunan, no, ang sulat po sa atin ni what is his name? Si Vic Lion Rowe. Okay, yun po ang kanyang pangalan. And so much for that. So I hope na bigyan po natin ng ng katugunan ang sulat po sa atin ng ating taga-subaybay. At kung kapapasok lamang po ninyo at kung kayo po ay hindi pa nag-subscribe at hindi pa nakapag-follow, no, sa ating Facebook account, ay if you find our videos interesting and informative, wala naman po sigurong mawawala po sa inyo, no? Hindi naman po siguro kalabisan. Pag ako po hihirit po sa inyo ng click lang po, isang subscribe, share, and like buttons at saka follow. Upang sa ganun, matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kabayan. They could be your friends, no? Your neighbors, your relatives, or your acquaintances, or mga OFWs po natin, no? Upang kahit na sabihin natin, lalo na malayo po sila, o yung mga tao po na mga kababayan natin
nasa ibang bayan na sila, no? Doon na sila nanirahan at iba na yung kanilang citizenship, okay? So, let us not forget na Pilipino pa rin sila at may mga roots pa rin yan dito sa atin sa Pilipinas, no? At may mga properties silang naiwan dito, may mga kamag-anak pa sila, may issue sa kanilang kasal, may issue sa kanilang properties, mana, no? And ito po ay napaka-importante because the laws in our country affects, no? Ang lahat po ng mamamayan, kahit na kayo ay nasa ibang bansa na because kung kayo may mga properties dito, kayo may kamag-anak, may mana issue and all these things, one way or the other po, no? Ay ang batas po ay maaring makaka-affect po sa inyo. So, lamang na nga, no, pag may alam tayo sa batas. So, paki-click po ang notification bell upang sa ganun pa yung mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Hanggang dito lang muna tayo and I hope to see you again in the next video po natin. Bye for now. God bless.